Nagsisimula ang pelikula sa sinaunang China taong 200 BC nang ang lupain ay nahahati sa 7 estado na patuloy na nasa digmaan sa nakalipas na 500 taon. Sa estado ng hari na si Aisei, siya ay pinatalsik ng kanyang nakababatang kapatid pagkatapos ng mga taon ng salungatan. Buti na lang at nakatagpo siya ng isang alipin na nangangarap na maging isang dakilang general. Nasa huli ay tumulong sa hari sa pagbawi ng kanyang trono, kasama ang nagkakaisang iba't ibang tribo sa rehiyon. Ilang taon na ang lumipas habang si Aisei ay malapit ng magpahinga ay bigla siyang inatake ng mga mamamatay tao na nagawang makalusot sa mga pagsubok sa palasyo. Si Aisei ay lumaban gamit ang kanyang limitadong kakayahan sa espada, hanggang sa dumating ang mga gwardya. Kabilang si Shin na kalaunan ay humarap sa mga asasin ng mag-isa. Dahil dito nahirapan si Shin na harapin ang mga kalaban, buti na lang dumating si Karyoten upang tumulong at pahintulutan si Shin na talunin ang dalawang asasin. Bago mawala ng hininga ang isa sa mga asasin ay nagbabanta na wawasakin ng assassin clan ang hari. Sa ilang sandali matapos ipaalam ng isang gwardya ang isang nalalapit na pag-atake sa pamamagitan ng paraan ng pagsay ng estado sa nalalapit na digmaan. Sa kabila ng papel ni Shin sa pagpigil sa galit ng hari sa kanyang trono, hindi siya maaaring direktang italaga bilang isang general. Sa halip ay dapat siyang magsimula bilang isang sundalo kasama ang kapwa magsasaka na magdadagdag ng pagsulong sa mga frontline. Sa digmaan ang estado ng hari ay pamumunuan ni General Hyoko na Jr. ng dakilang General OK. Samantala si Shin na alipin pa ay magiging isang infantry soldier kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Bito at Bihei na mula sa parehong lugar. Sa muling pagsasama-sama, sinabi ni Shin sa kanila na nailigtas niya si Aisei na kumikita siya ng pagkilala mula sa hari. Gayunpaman, isa sa alang-alang ni Bito at Bihei kwento ni Shin, mula sa malayo ay nabigla sila nang makita si Shin na kilala niya ang isang komandante ng digmaan, iniisip nila kung paano tulad ng isang alipin na si Shin ay maaaring makilala. Nang magtipon ang lahat ng mga sundalo ng infantry, nahati sila sa ilang maliliit na grupo, natagpuan ni Shin ang kanyang sarili sa isang grupo kasama ang kanyang dalawang kaibigan at isang tahimik na babae na nagngangalang Kyokai. Nauna nilang napagkamalan na isang lalaki dahil sa takip ng kanyang mukha. Samantala ang paraan ng hukbo ng estado sa ilalim ng utos ni General Gokei na kilala bilang 7 dragon na apoy ay naghanda ng kanilang mga sarili. Si Gokei ay kilalang kilala sa kanyang kalupitan lalo na sa estado ng hari. Na may daan-daang libong tropa na nagsama-sama. Si Gokei ay nakuha at nakontrol ang 2 burol na tinatanaw ang larangan ng digmaan upang makakuha ng isang kalamangan. Sa pagbabalik sa eksena nagulat siya nang malaman na pangungunahan siya ni Bakukoshan, isang war commander na kilala sa kanyang kalupitan ngunit kulang sa diskarte sa digmaan. Habang tumutunog ang drum ng digmaan na hudyat ng pagsisimula ng labanan, si Shin kasama ang iba pang mga sundalo ng hari, ay walang natanggap na tagubilin mula kay Bakukoshan. Si Shin na ginagambala ang depensibong anyo ng kaaway sa kanyang matapang na pag-atake. At sinamantala ang kaguluhan na dulot ng pag-atake ni Shin na masira ng mga sundalo ng hari ang hanay ng mga kalaban. Bagaman si General Gokei ay tiningnan ang mga aksyon ni Shin bilang walang ingat, napatunayang epektibo siya sa pagpuksa sa puwersa ng kaaway. At pagtapos sa isa sa kanilang mga commander at napilitan ang mga sundalo na umatras. Nang malaman ang kanilang pagkatalo ang Vice General ay mabilis na nag-utos sa kanyang nasasakupan na mag-deploy ng mga karwaheng pandigma na armado ng mga kalasag at mga sandata sa paghuli. Sa kabila ng matinding pagtutol, sinabihan ni Hyoko ang kanyang mga tropa, upang mapanatili ang kanilang mga posisyon nang hindi humihingi ng anumang tulong. Tila sinasakripisyo si Shin at ang iba pa sa mga frontline, dahil si Shin at ang kanyang grupo ay natagpuan ang kanilang mga sarili na na-corner ng mga pag-atake ng kaaway. Si Kyokai ay nagmungkahi ng isang diskarte sa paggamit ng mga fallen soldiers na katawan upang bumuo ng isang barikada. Sa sandaling ang barikada ay naitayo, si Shin ay ginawa ang pagdadala ng watawat upang akitin ang mga karwaheng pandigma patungo sa kanila. Na may limitadong kakayahang makita, dahil sa makapal na alikabok sa larangan ng digmaan. Ang mga sundalo ng kaaway ay nabigong mapansin ang tumpok ng mga bangkay sa kanilang harapan na nagpapahintulot sa mga karwaheng pandigma na madaling matamba. Nang hindi inaasahan ito ang dahilan kung bakit pinili ni Hyoko na pigilin ang kanyang mga puwersa. Dahil napagtanto niya na ang mga puwersa ng hari ay nahihigitan ng kalaban. Kung ang general ay pinilit ang mas maraming kawal sila ay mabilis na matatalo. Sa pagkarinig ng mga ulat ng mga matitibay na magsasaka, nakita ito ni Hyoko bilang isang kislap ng pag-asa na posibleng magbabago sa daloy ng digmaan o kung kaya niyang i-maximize ang maliit na pag-asa. Sa kasamaang palad ay naging mahirap ito para sa mga sundalo ng infantry. Habang sila ay patuloy na lumaban hanggang gabi nang walang anumang tulong mula kay General Hyoko. Habang sina Shin at ang kanyang mga kasamahan ay nagtatago dahil sa pagod. Nakita sila ng mga kaaway at handa silang labanan. Nabigla si Kyokai, sa wakas ay namagitan siya gamit ang kanyang nakamamatay na mga diskarte, na katulad ng pagkanta at pagsayaw.
Gamit ang kanyang husay na nagawa ni Kyokai na matalo ang maraming kalaban na sundalo ng mag-isa. Bagamat kalaunan ay nagsimula siyang magpumiglas habang siya ay naubusan ng hininga. Sa gitna ng kaguluhan si Shin at ang iba pa na unang nag-akala na si Kyokai ay isang lalaki. Nang biglang bumaba ang takip sa kanyang mukha, na inihayag ang kanyang tunay na pagkatao bilang isang babae. Dahil sa nahaharap sila sa isang imposibleng labanan ng pagkapanalo, si Shin at Kyokai ay nagpasya na tumalon sa ilog. Matapos ang sitwasyon na iyon ay huminahon si Kyokai at ipinahayag ang kanyang motibo sa pagsali sa digmaan ng hari. Upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid na babae. Inamin niya na siya ay kabilang sa isang assassin clan, kung saan ang mga kandidato mula sa iba't ibang tribo at nakipaglaban para sa pamumuno na may isang survivor lamang ang naging pinuno ng clan. Sa kasamaang palad ang kapatid na babae ni Kyokai ay pumasok sa kandidatura at natalo at naging biktima sa kanyang karibal. Ngayon para si Kyokai ay makapasok sa estado, sumali siya sa digmaan at umaasa sa isang tagumpay at magbibigay sa kanya ng daan upang makapaghiganti. Nang marinig ni Shin ang kwento ni Kyokai siya ay nakiramay sa kanyang pinagdaanan at hinihikayat si Kyokai na huwag talikuran ang kanyang kapatid na babae. At mangarap ng katulad ng pangarap ni Shin na maging isang dakilang general. Kinabukasan habang nagpapatuloy ang digmaan, nakitang muling nagsama-sama kasama ang iba pang nakaligtas na mga sundalong infantry na sumilong sa isang burol magdamag. Sa kabila ng ilang mga masugid na sundalo na nawalan ng pag-asa nang makita ang maraming paparating ng mga batalyon ng labanan. Plano nilang hampasin ang depensa ng kaaway sa malapit. Sa ilang sandali matapos ang eksena, humantong sila sa pag-atake sa burol kung saan nakatalaga ang pangalawang general ng State Army habang binobomba ang kawal ng hari. Sa paraan ng pagkilos ng mga puwersa sa larangan ng digmaan na talagang napagtanto ni Hiyoko na may pag-asa para sa tagumpay ng hari, kaya agad niyang inutusan ang lahat ng tropa na sumama sa labanan. Hiniling pa niya kay Bakuko siya na tulungan ang grupo ni Shin na umaatake sa lugar ng burol. Ang biglaang pagdating ng mga reinforcements mula sa hari ay tila nanig sa magkasalungat na puwersa. Samantalang si Shin ay nangunguna sa pangunahing puwersa ni Bakuko, Shin ay nagtagumpay sa paglaban sa huling linya ng depensa ng kalaban sa burol. Si Bakuko-san pagkatapos ay inutusan si Shin na sumama sa grupo sa pag-atake sa paraan ng pangalawang general ng estado. Habang ang natitirang infantry ay pinipigilan ang mga sundalo ng kaaway mula sa paghabol sa kanila. Bagaman nag-aatubili na iwan ang kanyang mga kasamahan, si Shin ay nagtiwala kay Hiyoko na protektahan sila at sumunod sa utos ng commander. Habang pinipigilan ni Kyokai at ng iba pa ang kaaway, si Shin at ang mga tropa ni Bakuko-san ay humarap sa mga kaaway. Ito ang mga unit ng archer na may kakayahang sirain ang kalahati ng mga puwersa ni Bakuko-san sa isang pag-atake. Gamit ang kanyang kakayahang mahulaan ang paggalaw ng pana, si Shin ay naglunsad ng isang sorpresang pag-atake sa archers na tumatak sa general. Kasabay nito, si Bakuko-san ay gumawa ng desperadong hakbang patungo sa posisyon ng vice-general. Si Shin na sinamantala ang isang pagkakataon ng ang vice-general ay lumapit kay Bakuko-san. Sadyang isakripisyo ni Bakuko-san ang kanyang sarili upang mapalapit sa vice-general na nagpapahintulot sa kanya na masugatan ang vice-general gamit ang isang maliit na kutsilyo. Dahil sa pagkamatay ng vice-general, ang hukbo ng hari ay nagdiwang ng kanilang tagumpay. Sa kasamaang palad ang digmaan ay hindi pa natatapos. Dahil nakita nila ang libu-libong tropa na lumilitaw mula sa likod ng burol sa ilalim ng direktang utos ni Gokei. Kahit na mas marami ang mga kalaban, ang mga aksyon ni Shin at ng iba pang mga sundalong infantry na gawang linisin ang daan para sa puwersa ni Hiyoko na maglunsad ng direktang pag-atake sa mga tropa ni Gokei. Habang ang mga puwersa ng hari ay nag-aalala pa rin para sa nalalapit na labanan. Si General Oki at ang kanyang mga tropa ay biglang sumulong na walang kahirap-hirap na binuwag ang mga front defense lines ng kaaway. Bago sumama si Shin at sa kanyang mga kasama sa burol, ang pagpapakita ni Oki sa larangan ng digmaan ay hindi para tulungan ang hari, kundi para pagmasdan ang pag-unlad ng labanan. Ngunit ang presensya ng isang mahusay na general ay tila nag-aalala sa paraan ng puwersa ng estado. Dahil kung si Oki ay makikialam sa labanan, ay magkakaroon ng isang mas malaking pagkakataong manalo sa laban. Sa sandaling iyon si Oki na naatasang makita ang pag-aaral mula sa mga taktika ni Hiyoko, na binibigyang diin ang pagtitiwala ng general sa kanyang instinct. Sa kadahilan ng ito ay pinatunayan ng desisyon ni Hiyoko na pigilan ang kanyang mga puwersa. Hanggang sa lumitaw ang isang tiyak na hudyat ng angkop na pagkakataon upang ibalik ang takbo ng labanan. Binanggit ni Oki ang mapangahas na hakbang ni Hiyoko na direktang salakayin ang mga tropa ni Gokei bilang isang pagpapakita ng pagtitiwala na ito para sa tagumpay. Samantala, tumungo naman si Oki na general ng estado na sumalungat sa pag-atake ni Hiyoko sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga unit ng cavalry upang kabkuban at alisin ang mga puwersa ng hari mula sa likuran. Ayon sa diskarte ng militar ang pag-atake ni Hiyoko ay hindi magbubunga ng mga resulta. Ngunit ang kinalabasan ay nakadepende pa rin sa naruroon sa larangan ng digmaan.
Matapos marinig ang mga paliwanag ni OK, si Shin na inspire sa mga salita ng general, ay humiling ng pahintulot na sumama siya sa mga puwersa ni Hiyoko sa pakikipaglaban sa kaaway. Nasaksihan niya ang hindi natitinag na determinasyon, si OK ay nagbigay sa kanya ng isang kabayo upang mabilis siyang makasali sa mga puwersa ng hari. Sabik na makita kong ang eksena na maaaring magdulot ng pagbabago sa hindi kanais-nais na sitwasyon ng digmaan para sa mga puwersa ng hari. Nang walang pag-aalinlangan na si Shin ay gustong sumali sa larangan ng digmaan, upang harapin ang mga kaaway na sinusubukang salakayin ang mga tauhan ni Hiyoko. Mula sa kanyang mga nakaraang karanasan, si Shin tina-target ang mga armada ng war chariot ng estado at alam na ang karwaheng ito ng digmaan ay may mga kahinaan na maaari niyang pagsamantalahan. Sa kabila ng kapasidad ng karwahe na magdala ng mas maraming sundalo, si Shin napansin ang kanilang limitadong mobility kumpara sa mga unit ng cavalry. Nagsasamantala sa kahinaang ito, si Shin ay gumawa ng plano upang buwagin ang isang frontline chariot fleet na nag-trigger ng chain reaction na nagdulot ng kasunod na mga karwahe na bumangga at gumuho. Sa mga diskarte ni Shin ay nagawa niyang pabagsakin ang mga kalaban. Sa gayon ay nagpapatunay na siya ang isang magaling na binanggit ni Oki, dahil sa mga aksyon ni Shin ay nagpadali kay Hiyoko at sa kanyang mga tropa na dumaan sa ilang barikada ng depensa ng kaaway. Hanggang sa tuluyang humarap ang dalawang general, nagpasya silang maglaban sa isa't isa. Nang ang lahat ng tropa ay tumigil sa pakikipaglaban, ang dalawang hari lumapit sila sa isa't isa sakay ng kanilang mga kabayo para makipaglaban at sa tunggalian ay nagpakita si Hiyoko upang madaig si Gokei. Ang pagkatalo ni Gokei sa digmaan ay nanalo sa paraan ng estado. Habang ang lahat ng paraan ng mga sundalo ay masayang nagsaya sa kanilang tagumpay. Sa ilang sandali matapos, si Shin ay nagpaalam kay Kyokai na nagplanong ipagpatuloy ang kanyang misyon ng pagpunta sa estado. Pagkatapos ay bumalik siya sa palasyo upang makipagkita kay Issei at Karyoten. Sa nangyaring digmaan, si Issei at Karyoten ay pinag-aaralan ang mga estratehiya na ginamit ng mga strategist ng digmaan ng kaharian laban sa paraan ng estado. Sa sandaling iyon na inihayag ni Karyoten ang kanyang desisyon na lumahok sa paparating na labanan bilang isang strategist ng digmaan na mag-aambag sa direksyon ng digmaan. Samantala hinangaan si Shin sa kanyang pakikipaglaban. Ang mga matataas na opisyal ng militar ng King State ay nagrekomenda sa kanya para sa promosyon sa ranggo bilang commander. Kaya nagtagumpay si Shin sa paggawa ng kasaysayan bilang isang alipin na naging isang battalion commander sa isang laban lang. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood, kaibigan.